The doctor is in again. Nako, ngayon habang dumadami yung mga misinformation, yung mga mali-mali, mga fake news at maling impormasyon, maraming, nako, magdumodoktor Google ngayon na tinatawag. Do not let his medical degree get in the way of your Googling, mga kapatid. Para sa totoong impormasyon, talagang dumiretso na lang sa totoong doktor. At hindi lang po siya siya rin po ay licensed nutritionist at lifestyle medicine specialist. At of course, vlogger, and now on his 13th season, mga kapatid. The doctor is in, and the doctor is next door, si Dr. Dex Macalintal. Doc, congratulations sa'yo. Thank you, Sir Lord. Maraming salamat din Biruin mo, no? Nag-guest ka noon, kasi simula lang. Pagpasimula pa lang ngayon. Ngayon patapos ng first season natin ng Dr. Dextor. Ganon-ganon na lang ba yun? Gusto mo merienda. 13 seasons na yan, Doc. Ano ba naman yan? Okay, bago natin pag-usapan yung show at yung bagong-bagong podcast, siguro some present medical issues lang muna. No? Okay, yung MPOX, sa totoo lang, ayon sa iyong pananaliksik, is it as alarming ba as the health authorities are, presenting it to be? Well, kasi sinasabi nga na hindi naman talaga siya dapat cause for alarm kasi konti lang yung kaso, tapos hindi nga siya airborne. However, ang problema kasi is baka maging lax naman masyado yung ating mga kababayan, yung ating mga kapatid. That's why sa akin, no, sa aking mga pasyente pa rin, lagi natin sinasabi na mag-ingat pa rin yung ating preventive equipment, ginagamit pa rin natin yan, yung ating mga mask, hanggat maaari, mag-mask pa rin. No? At saka syempre yung lifestyle natin, kasi mapapansin natin, natatransmit kasi itong Mpox sa pamamagitan ng close contact, intimate contact even. Yung mga kaso natin, yung recent na mga kaso natin, si case 15, case 16, case 17, almost always merong mga sexual contact. No? At ito yung problema kasi, minsan hindi naman kayo, minsan casual nga eh. So ang problema, hindi natitrace ng maayos. So, maaari na yung mga katabi nyo, no, mga katabi natin, mga katabi ng ibang tao, ay meron na rin pala. Kasi minsan, ang simula naman ito, yung mga constitutional signs, symptoms, fever, fatigue, yan lang naman, bago pa magkaroon ng rashes. Yung ganito ka-close, Doc, okay, wala namang issue. Okay naman, wala namang problema yan. Pero kapag nagkaroon talaga ng intimate contact, doon tayo maaari magkaroon ng problema. Ito, point of view ng isang presenter sa media. Tingin mo ba tama yung, o baka hinahandpick lang o chinatsani kumbaga yung impormasyon para magkaroon ng konting kontrobersya. Pero ang impression ko, lumalabas ay yung ang hina-highlight ay para to be safe from Mpox, mag-virtual sex lang muna. Yes. Para lumalabas, it's all about sex. Hindi naman sex lang siya. It's also about yung close contact talaga. Say for example, may rashes ka dyan, tapos nagkadampian kayo, pwede kasi. So hindi lang ganun eh. Dapat ba may open wound ka rin? Pwede rin na may open wound ka, mas malala. Hindi issue yung open wound? Hindi masyadong issue yung open wound. So hindi ganun siyang, hindi kasi basta-basta siya na parang nakaka-highlight lang natin na sexual contact lagi yung sinasabi. Although it is one, no? Body fluids po pwede rin kasi. So and then yun nga, skin to skin contact, no, skin to mouth contact, mouth to skin contact, mouth to mouth contact po pwede rin. And skin to mouth. Yeah, Paano ba yung ano nun? Yung pag nagka-contact, Doc? Because the public has been told na the best way is to wash their hands, Yes. di ba? Alcohol, pwede yan, ganyan. Pwede rin. Pero gaano katagal? Kunyari, may nakadikit ako, nagkakiskisan sa jeep, ganyan, oo. How long do I actually have for me to be able to keep myself safe? 5 to 21 days kasi yung incubation period na sinasabi. Tapos po pwede kayo magkaroon ng symptoms. Pero yun nga, kinakailangan malakas yung immune system ninyo. No? And then, susunod na dyan, kapag bagsak yung immune system, mas mataas yung pwedeng risk ng pagkakaroon. So there's no known detail on like, kasi kunyari, Doc, ako nagko-commute, syempre. Hindi naman ako agad-agad makakapagsabon. Yeah. O pwede siguro alcohol. Kung naubusan ka ng alcohol, what's the best thing to do? Yeah. Wash your hands talaga once you get home. Lagi sinasabi nga na kapag katapos ng kahit na anong ginagawa mo, wash your hands. No, katulad dito, after dito, go to the CR, wash your hands. Nako. Yeah. May pwede nang i-remind sa mga friends natin. Lagi ganun. naman kayo. Tapos minsan Hugas kayo kasi, ng kamay. tapos yung iba pa, uubo-ubo. Ganyan. So, yan yung problema natin kapag may mga inuubo na sa opisina, may mga nagkakalagnat sa opisina.
Yun kasi yung mga signs and symptoms. These are constitutional signs and symptoms na po pwedeng makuha din sa mga viral infections talaga. So kahit anong viral infections naman, not only Mpox, but also we have others pa rin naman kasi. Nariyan pa si adenovirus, nariyan pa si coronavirus na nagdudulot din ng sipon, ubo, na mas common naman na nakikita. Although Mpox kasi is nakaka-highlight siya sa ngayon, pero kailangan hindi rin natin i-disregard yung iba. So mga hospital na kinikilusan mo, Doc, may mga Mpox cases na? Sa amin, wala masyado. No, wala masyado sa amin. Mostly concentrated kasi sa Metro Manila. Kami nasa South kasi kami. Dok, ano pa yung, kasi misconception ngayon about Mpox, no? Nasabi nila, akala ng mga tao through intimate contact lang. Ano pa ba yung mga misconceptions na? Misconceptions pa rin, no, nakikita natin sa social media sa ngayon na ito daw ay dulot ng mga bakuna sa atin ng COVID-19. Wow! May mga ganyan. Nare-relate pa. Nire-relate pa nila. Buwabalik pa ganyan ng mga conspiracy theories. Kasi may nakita sila na ang isa daw na, mayroon daw isa na component na chimpanzee adenovirus vector. Kasi yung chimpanzee, monkey daw yon. So naging monkeypox daw to. So hindi po. Kasi po, yung adenovirus is very much different from orthopox virus. So maaari kasi na nalalason yung mga kapatid natin sa social media na pinapakalat itong ganito. No? Sino kayang hindi doktor ang nakadiscover na? Ewan ko ba? Tapos meron pa sinasabi na ito daw ay reactivated na shingles. No, reactivated daw na shingles to. Dahil nga daw sa COVID-19 vaccine. Hindi po yung totoo. Sapagkat ang shingles is varicella. This one is orthopoxviridae. This one is monkeypox. So magkaiba sila. So these are misconceptions na parating nakikita natin sa social media na gusto sa talaga nating labanan, nakakatawang tingnan, pero merong mga naloloko. Ang tindi ng mga mga Yes. yung mga anti-vaxxers na umaabot sa Pilipinas, di ko alam kung saan nila nakukuha yung kanilang confidence sa kanilang pananalig na hindi naman sila nag-aral ng ilang taon ng kung anong-ano. Ganun na nga. Si Dr. Google lang naman ng kanilang Pero no, information. Okay, pero paano ba ito? Mukhang hindi mawawala ang mga ganito. Hindi mawawala. Anti-vaxxers, conspiracy theories na wala namang mga medical degrees. Pero nakakatakot kasi, Doc, kasi alam ba, isang vlogger, maraming followers. Yes. Nakakatakot kasi parang ang dami kasing sinasabing ganito. Tapos yung sa dami nila ng followers at yung mga followers nila minsan blind following na ngayon nangyayari. Minsan nagiging troll pa nga, yung mga troll pa nga, yung sila pa yung nagpaparami lalo. Sinasabi mo. So kaya parang lagi natin sinasabi, mag-ingat po kayo sa mga kinukonsumo ninyo na mga content online. Correct. Trust only the medical experts. And then also, kapag ka nagsasalita sila, tingnan nyo rin muna yung credentials nila. Tama. To say. May tatakba ng pamit yung sinasabi nila. Singit ko lang, Doc, Yeah. no? Kasi naiintindihan din naman natin na marami sa ating mga kababayan, minsan hindi rin afford magpunta ng ospital para kumausap sa doktor. But a medical professional should be available in like public clinics, di ba? Definitely. Meron kasi po tayong mga doktor sa mga RHUs. Meron tayong mga doktor sa ating mga municipal health offices. Correct. Meron tayong mga doktor sa ating mga barangay health stations. So, yung mga ganyan, meron pa nga tinatawag na mga super health centers. So, mga ganyan, pwede nyo pong puntahan yan. Hindi nyo kinakailangan pumunta sa mga private practitioners. Pwede po kayong pumunta diretsa sa inyong mga doktor sa publiko. At libre. At libre. Magpa-consult, di Libre, ba, libre. Doc? Wala kayong babayaran. Yun tinatawag lang center. Dali na sa center yan. Pag sabi center. Yes, sa center. Yun na yun. Pero pag sa mga private kasi, alam naman natin, di ba? Pupunta lang ako doon sa isang pribadong ospital kung masarap yung binibentang kasoy sa labas ng Medical Arts Building ng dyan sa may E. Rodriguez. Yes. Naman akong yan. Wala na raw yata ngayon. Wala na ba? Wala na raw. Kainis. Okay, Doc Dex. Sa tingin mo ba, okay, ito gusto ko lang malaman sa bilang medyo kahenerasyon naman. Ano sa tingin mo yung hindi namin napapansin, pero napapansin niyo mga doktor, na parang ginagawa natin ngayon na carry over ng 2 taon ng lockdown ng pandemya? Okay. Yung ginagawa na hindi natin napapansin. Maliban sa face masking. Okay. Maliban sa face masking, mas kailangan ma-carry over talaga natin dapat yung online thing natin sa ngayon. Telekonsulta po pwede niyo gawin yan. Kasi ang problema, hindi nyo man napapansin, may mga pasyente kasi, say for example, in my case, may mga pasyente na nakita ko ng teleconsult nung una. Ngayon, nakikita ko pa na sila teleconsult kasi hindi naman nila ako mapuntahan sa Batangas. So sila, minsan nasa Cebu, nasa Davao. So, o kaya nag-relocate sila. So, nagagamit natin yun, yung teleconsultation. At yung accuracy nun, kung minor lang naman, pwede. At nakikita ng palabas ng dila mo, ganun. Pwede. Pwede ganyan.
Meron bang OnlyFans para sa mga doktor? Parang wala yata. Wala, ano? Parang Pero medical merong team. subscription. Kunyari kunyari ikaw ay mayroong social media page, pwede ka magpa-subscribe. Na itong subscription page na to, say for example, if you're on social media, pwede ka magpa-subscribe, you produce content naman for it. Para sa mga Exclusive. fans. Para sa mga fans or para sa mga Pasyente. followers, pasyente. Oo. Pero Doc, speaking of fans kasi, syempre ang dami-dami mga fans. Na-mention natin kanina, Dr. Next Door, season 13 na, season finale na raw? Season finale. Oo. This is the first season, 13th episode. 13th episode. 13th episode. Tell us about the Yeah, experience, all of it. Well, si Dr. Next Door po kasi ay pupunta sa mga liblib na lugar. Lalo ngayon, sa 13th episode namin, pumunta kami sa isang island sa Quezon Province. So dito sa island na to, tiningnan natin kung ano yung mga usual na mga sakit, no? At dahil nutritionist tayo, tiningnan din natin yung nutrition situation sa Cagbalete Island sa Mauban, Cagbalete? Quezon. Yes, Oo. Cagbalete. Maganda yung island, yun nga lang, may nagkukubli palang malnutrition problem doon. Akala ko maligno. Sorry, malnutrition. Malnutrition problems sa Mauban, Quezon. So, may tiningnan kami doon na isang pasyente, no? At nakikita din natin doon yung struggle. Makikita din po ninyo yung struggle ng mga health workers natin. Kasi apat lang sila sa serving around 73,000 people. Apat na doktor serving around 73,000 people. Yun. Maganda ang mga beaches sa Cagbalete, Maganda, di ba? maganda. Na parang potential tourism site daw. Yes. Pero parang hindi masyadong mahirap puntahan. Medyo mahirap puntahan sa ngayon, pero napupuntahan naman ng ating mga health workers. At ito nga, nakausap nga natin yung isang midwife, nakausap natin yung barangay nutrition scholar, nakausap natin yung ilang mga doktor doon. And nakita natin yung mga struggle din nila. Pag sinabi mo, Doc, na malnutrition sa panahon ngayon, ano yung nakita? Anong deficiencies yun? Well, doon kasi sa kanila mukhang protein energy malnutrition, meron din konting micronutrient deficiencies. And then dito sa Pilipinas, no, hindi lang naman talaga yun yung malnutrition. We have triple burden. Yung isa, the third one is obesity. No, pero dito sa pinuntahan namin dito sa Mauban, Quezon, mas marami yung nagkakaroon sila ng malnutrition na on the lighter side. Quickly lang, Doc, no? Curious lang ako kasi aside from malnutrition, pag yung mga liblib ng lugar, ano yung mas talamak na, because you said struggle also Yes. with the patients, ano pa yung mas ina-address dapat? Alam niyo, katulad niyan, katulad ng sa atin dito sa bayan, meron pa rin silang mga hypertension, naroon pa rin diabetes, seryoso, may heart disease pa rin sila. And ang isa nga doon, na problema nga doon nitong ating isang midwife ay yung isang kaso na hindi niya malimutan, yung kaso ng na-stroke, yung kaso din ng tumaas yung blood pressure na isang buntis. So, ibig sabihin, meron pa rin doon na makikita kayo. At mataas pa rin yung kaso nila ng Dahil sa asin ba to? Maaaring dahil sa asin, maaaring dahil sa kinakain nila, maaaring dahil kulang din yung gulay na napoproduce nila doon sa island. Interesting to. Okay, Doc Dex, paki-imbita para sa next season ng Dr. Next Door at yung sa podcast mo. Okay. Sige. So, this one is yung podcast natin, this is called Doctor's Notes. So, Doctor's Notes. So, yung notes natin bilang mga doktor, pinapakita namin sa inyo dyan. And then, our new season of Dr. Next Door will launch this October 19. Dito pa rin po sa 1PH, Sabado, alas 11:30 ng umaga. Pangalawa na. Pangalawang season na rin. Ang title ko dapat dyan ay S2. S2. Doc, baka naman. Tama. Baka naman, Doc. Nanginginig din kayo, Doc. Alright, palakpakan natin. Maraming salamat sa pagdalaw at marami tayong gustong itanong pa sana kay Dr. Dex Macalenta, ang ating Next time. Dr. Next Door.